Nag-aabala ngayon si Congressman Carlo Alexi Nograles na huwag nang piliting tapusin ang biometrics para sa halalan. Ayon sa kongresista, imbis na makatulong ay posible pang makasama ito sa halalan. Para sa buong detalye, narito ang ulat ni Eddie Arellano ng PTV Davao. Kailangan pa umano ng legislation at di pa kumpleto ang recording ng biometrics para sa halalan ngayong Mayo 2013. Ito ang pahayag ni Congressman Carlo Alexi Nograles sa isang panayam noong Sabado, Pebrero 9. Ayon sa kanya na kung ipilit man, maaring ito'y mapasama pa sa halalan dahil that's the reason why we have the Commission on Elections, who is supposed to be the body that will implement all our election laws to make the decision kung ito ba ay gagawin natin or hindi. Or ipagpaliban na lang ba natin ito sa susunod na eleksyon. Diba? Kasi yun na nga maraming concerns. If you do the biometrics, baka magka-problema tayo ng queuing, yung pagpila, paglinya natin sa balota. Isa sa mga legislations na naipasa ng Kongreso na kanyang akda ay ang Terrorist Financing Suppression Act dahil ito ang magiging kasangkapan ng pamahalaan upang mapigilan ang mga teroristang pumasok sa bansa. Regarding dun sa mga landmark bills, I'm happy to say that one of the landmark bills that was passed was yung pag-define ng Terrorist Financing Suppression Act. So that's one of the landmark bills that was passed. Tayo rin ang sponsor niyan. So we're happy that that was passed, and that was also acknowledged as one of the landmark bills that we passed because it will strengthen our resolve in combating terrorism. Also, the amendments to the AMLA were also passed. There were two bills that were passed on the AMLA amendments, and both bills were passed by Congress. Ang Freedom of Information Bill ay di na natalakay pa sa Kongreso, maging ang amendments sa Juvenile Justice Act dahil sa hindi pagkakasundo ng Kongreso at iilang miyembro ng Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.